magpe-prepare ako ng gagawin na lechong kawali. Meron ako ditong nilagay na mga sangkap, pamintang buo, dahon ng laurel, at tapos ngayon ay lalagyan ko ng asin. Tapos syempre may tubig na yan, 3 kilong belly ang aking gagamitin ngayon. Tapos ay lagyan natin ng sibuyas, bawang, at tanglad. Yan. Tapos ay papakuluan muna natin siya hanggang sa lumambot ang ating karne. Yan na siya. Tapos ay lagyan nyo din ng pampalasa na ginagamit nyo, kahit ano pa yan, para ay may lasa naman yung ating papakuluan na belly. At ayan na, kumukulo na ang ating pinakuluan muna natin yung ating belly. Siyempre wala naman tayong gagawin dyan, kundi antayin lang natin na lumambot. Tapos pusukin muna natin siya para masipsip yung lasa. Dito nga pala ako sa labas nagluto. Kahoy ang ginamit kong pampalambot sa kahoy para medyo sibsib tayo, kasi medyo matagal natin itong papakuluan. Antayin natin lumambot siya. At ayan, tapos na natin tong pakuluan at palalamigin muna natin siya. Ilalagay muna natin siya sa isang lalagyan para tumulo yung mga tubig niya. Yan. Yung parang iaan muna natin para matuyo. Set aside muna natin. Tapos ay pag hindi na siya mainit ay ilalagay muna natin sa refrigerator. Malambot na to. Yan ha. Ayan siya. Dito ko siya ilalagay yung strainer na may butas-butas para tumulo yung tubig niya. Yun ang ating gagawin. At ngayon, ayan, may pinainit na tayong mantika dyan. Pag sakto na yung init, ay pwede na tayo magsimula na magprito ng ating pinakuluan na belly kanina. May init na siya. Ayan. At mainit na ang ating mantika at magsisimula na tayong mag-prito. Ayan na. At nakapagdagdag na tayo ng ating mga belly dyan. Yung mga nakaibabaw nga pala niya, yun yung pampalasa na ginamit ko. Sesame. At katapos nga pala pakuluan ko to sa tubig na may mga sangkap. Pinatuyo ko muna sa yung butas-butas yung strainer. Ganun. Tapos, nang lumamig na, inilagay ko siya sa ref
overnight. Tapos, pagka kinabukasan ko na to, pinirito. Ngayon, ito ngayon, nagpiprito na tayo. Ito ang kagandahan sa pagka nilagay pala sa ref overnight. Hindi siya yung matalsik. Hindi siya matalsik. Pwede natin pasok-pasokin sa deli to. Deli yung ginamit natin. Pasok-pasokin. Hindi siya matalsik. Tahimik lang ang pagka-prito sa kanya. Hindi ka matatakot. Hintayin lang natin sa mag-brown. Pero pwede nyo din naman yung lutuin agad kung nagmamadali kayo pagkatapos yung pakuluan sa mga sangkap. Tapos, patuyuin nyo lang, i-dry nyo lang siya. Pa-dryin nyo lang muna. Tapos, pwede nyo na i-prito. Pero, medyo matalsik din. Ito hindi.
Ayan, at check muna natin ng ating lechong kawali. Yan, pag ganito na, patayin nyo muna yung inyong apoy, tapos ay pagpahinahin muna natin sila ng at least mga 30 minutes. Tapos ay isa-second frying natin sila mamaya. Teka, baka tumalsik ang mantika. Yan. Pag ganito, okay na yan. Tapos mamaya ay isa-second frying natin ulit. Yan. Pag ganyan. Yan. Mamaya ay magsa-second frying tayo. Yan. Hindi pa siya ganun ka crispy kasi na mamaya ay magsa-second frying pa natin to. I-rest po na natin na mga at least 30 minutes or 1 hour, ganun. Eto na tayo, magsa-second frying na tayo at nakapagpahinga na, makapag-rest na ang ating mga karne kanina. Yan, at mag-frying ulit tayo ngayon. Yan, lagay na natin yan dito. At lagay natin ang ating mga pinirito na kanina, ang ating lechon kawali. Kawali lechon. Yan. Sandali na lang din naman ito. Ito na siya. At ayan, yan na ang result. Yan na ang ating tsura ng ating lechon kawali sa ating second frying. Yan na siya. Crispy na siya. Yan na. Ito nyo. At continue. Ayan. Nice. Yan na siya. Yan ang ating second frying. Ganyan ang tsura ng ating lechon kawali. Yan na siya. Siyempre, mas maganda kung ang gagamitin nyo sa lechon kawali ay ang belly. Aray, magsik. Yan siya. At ngayon ay kukunin na natin yan at atin lang hihiwa-hiwain. So, ayan. Yan na ang ating naluto. Tapos na tayo magluto ng ating lechong kawali. Ngayon naman ay i-slice na tayo. Yan siya, oh. Ngayon ay ihiwa tayo. Ito ang ating yan, oh. Yun, oh. Oh. Yan, ang ganda. Ito talaga, oh. No. Juicy. Juicy. Yan siya. Try natin.